So, ito yung pag-compute ng upa ng mga bed spacer. Alam ba, may dalawang taong uupa, bed space, iba sa isang kwarto, may isang apartment, may dalawang kwarto. So, dito natin malalaman paano kino-compute yun. Ang pinakaano dito is yung shared space. No? Yung split room rate. Ayan, split room rate, di ba? Yung isang kwarto, may dalawang taong umuupa. Na usually, typical yan dito sa Pilipinas. No? So, after mong makuha yung shared space, ang shared space is yung kung gaano kalaki yung kwarto divided by yung number ng persons. Then, i-multiply mo siya dun sa room size. After mo siyang makuha, pagkatapos mo siyang dun sa room size, i-divide mo siya dun sa total apartment size para makuha mo yung percent nung kanyang upa. Yung percentage ng kanyang upa. And then, kung ano yung percent nun, i-multiply mo dun sa binabayaran nilang upa para makuha mo yung halaga ng kanilang binabayaran monthly. Well, kaya natin kinuha to kasi practical dahil marami sa atin ang bed spacer. Minsan, dalawa sa isang kwarto, nasa isang apartment. So, maganda rin yung tamang paniningil para hindi naman nalulugi yung umuupa kasi minsan nag-aaral sila o nagtatrabaho, mas malapit sa trabaho nila. So, more practical. At saka syempre, kapag ginawa natin to ng software, mabuti nang alam na natin yung procedure. Computer science is all about procedure and algorithm. So kung malalaman natin to at maipapasok natin to dun sa ating gagawing software, mas maganda. So hindi masasayang yung binabayad natin dahil meron tayong practical thing na alam. Itong shared split room rate, itong split room rate formula o computing yung split room rate, practical na bagay ito. So, yun lang po.